Ang mga kapangyarihan ng mga Awakener ay nahahati sa 5 pangunahing klase. Nagsisimula sa mandirigma, na ginawa upang manguna sa opensa at sumalo ng mabibigat na pinsala sa harapang linya. Susunod ay ang klase ng asesino, na umaasa sa bilis upang lumingkis sa mga kaaway at mabilis na tapusin ang mga target. Pagkatapos ay ang mago, na dalubhasa sa pagkontrol sa larangan ng digmaan at pagbibigay ng matinding mahiwagang pinsala mula sa ligtas na distansya. Sumusuporta sa mga mandirigmang ito ang klase ng mang-aawit, chanter, na nagpapanatiling buhay sa pangkat sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga negatibong epekto at pagpapalakas ng mga estadistika ng lahat. Gayunpaman, mayroong ika-5 pangunahing klase na nakatayong ganap na mag-isa, na gumagana sa ilalim ng natatanging pilosopiya. Ang offensive klaseng ito ay lubusang nagtatakwil ng depensa, ipinagpapalit ang personal na kaligtasan para sa pinakamataas na hilaw na mapanirang kapangyarihan sa buong sistema. Si Sitchen ay lumapag sa bulkan ikong kalaliman ng ika-2 palapag, handang harapin ang Dread Spire Overlord, isang halimaw na gumagamit ng mapanirang kapangyarihan ng klase ng mamamana, Archer. Habang umiiwas siya sa mga plasma beams sa bulkan ikong yungib, sinusubaybayan ni Sitchen ang trajectory ng huling putok upang mahanap ang taguan ng sniper. Napagtanto niya na kahit na ang mga ranged attacks ng boss ay hindi kapani-pani walang malakas, kailangan itong mag-recharge sa pagitan ng mga putok, na nagbibigay sa kanya ng maikling pagkakataon upang sumakto bago kumaluskos ang isang buntot sa di kalayuan. Sinamantala ni Sitchen ang kanyang pagkakataon at sumugod gamit ang kanyang lightning dagger na handa para sa mabilis at tiyak na suntok upang tapusin ang halimaw. Ngunit huli na niyang napagtanto na ito ay isang bitag. Biglang, nagpaputok ng sinag ng liwanag ang halimaw na nagdulot ng malaking pagsabog, at biglang nagising si Sitchen sa kanyang kama, hinihingal habang bumabalik mula sa Void Tower, nanginginig pa rin, hindi niya maiwasang murahin ang tusong halimaw. Pagkabanat pagkatapos ng mahabang gabi, natagpuan ni si Jun ang kanyang kapatid na nakahandusay sa sopa na mukhang isang zombie, habang ang maliit na batang leon, si Leo, ay natutulog sa kanyang dibdib. Tinanong niya kung siya ba ay nakatulog. At inamin ni Sitchen na ginugol niya ang gabi sa pangangaso at nakatagpo ng malubhang problema. Nang tanungin siya kung ano ang eksaktong kanyang hinuhuli, mabilis niyang inilihis ang tanong at sinabihan siyang kalimutan na lamang ito. Sa halip, iniba niya ang paksa sa kanilang nalalapit na paglipat, ibinahagi ang kanyang plano na pumunta sa Sun Haven sa loob ng ilang araw, kaagad pagkatapos nilang gawin ang mga ritual ng paggunita para sa kanilang mga magulang sa susunod na linggo. Nagtataka si Jun kung bakit kailangan niyang umalis ng maaga, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang dumating ng mas maaga sa kanya upang may set up ang kanilang bagong tahanan, sa kanyang loob. Gayunpaman, alam niyang dapat niyang pabilisin ang kanyang mga plano upang manatiling nangunguna sa nalalapit na apocalypse. Nang makita ang kanyang kapatid na masayang yumiyakap sa batang leon, nakaramdam siya ng kagaanan dahil alam niyang nariyan si Leo upang protektahan siya, na nagpapadali sa kanilang pansamantalang paghihiwalay. Gayunpaman, isang mapanganib na kapintasan ang nananatiling mabigat sa kanyang isipan, sa ilalim ng ilang mga kondisyon, ang kanyang psychic link kay Leo ay nawawala ng koneksyon. Naalala niya kung paanong ang kanyang koneksyon sa batang leon ay tuluyang tumahimik nang sumara ang pintuan sa kanyang likuran sa pinakamalalim na bahagi ng Wild Dungeon. Ang mental na koneksyon ay bumalik lamang matapos niyang matagumpay na talunin ang Overlord at puwersahang muling buksan ang mga pintuan ng dungeon. Ang kahinaang ito ay nagpapalamig sa kanya, lalo na kapag naiisip niya kung gaano siya malapit sa pagkabigo sa kanyang pagsagip kay Sion. Kung ang kanyang tagumpay laban sa boss ay naantala kahit kalahating minuto, ang kanyang kapatid at ang kanyang kasama ay napatay na sana ng mga mersenaryo. Bago siya umalis, tinanong ni Sitchen ang kanyang kapatid kung maaari niyang hiramin si Leo para sa kanyang paglalakbay sa Sandhaven. Ang biglaang kahilingang ito ay nakapagulat kina Sion at sa maliit na batang leon. Sa mundong ito, ang mga dungeon ay bihira at lubos na mapagkompetensyang mga kalakal dahil ang paglilinis sa mga ito ay nagbubunga ng napakahalagang mga yaman. Dahil dito, ang gobyerno ay nag-auction ng mga karapatan sa paglilinis para sa mga bagong natuklasang dungeon, na ginagawang milyon-milyong dolyar na bidding wars ang mga high-rank na lokasyon. Ang mayayamang elite guild ay mabilis na nagbibid ng malalaking halaga upang monopolisahin ang lahat ng high-rank dungeon na ito, habang ang mga pangunahing manlalaro ay sumasakop sa pinakamagagandang zona. Ang mga mabababang tirang dungeon ay naiiwan para sa publiko, na pumipilit sa mga independenteng non-guild teams na makipag-away sa mga natira.
Sa loob ng isa sa mga street-level na opisina na ito, nagreklamo ang isang minor party leader tungkol sa halos hindi pagkapanalo sa isang D-rank dungeon license, bagaman binalaan siya ng kanyang kasamang magpasalamat dahil wala silang trabaho sa loob ng maraming buwan, kailangan nilang punan ang kanilang roster, kaya ipinadala ng leader ang kanyang recruiter sa lansangan upang kumuha ng isang mandirigma para sa kanilang nalalapit na pagsalakay. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ng mga regulasyon ng gobyerno ang pagpasok sa mga dungeon na may mas kaunti sa 2 tao, ang mga independyenteng awakener na nabigong sumali sa mga proper guild ay nagtitipon sa mga lokal na pamilihan upang bumuo ng desperadong pansamantalang mga pangkat lamang upang makaraos. Sa pamilihan, ang isang desperadong E-rank nuclear chanter na nagngangalang Tenoke Daiki ay nag-aalok ng kanyang weapon hitting support skill sa isang potensyal na pangkat. Gayunpaman, ang babaeng recruiter na may dalang spike bat ay agad siyang itinulak palayo. Sumisigaw na gusto niya lamang ng isang mandirigma at walang silbi sa kanya ang isang mahinang support class. Habang naglalakad palayo sa kaguluhan, napagtanto ni si Chen na ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid ay ang dalhin si Leo sa isang dungeon upang makakuha ng karanasan sa labanan at mag-level up, dahil ang kanyang bagong guild ay wala pang anumang karapatan sa dungeon at ang kanyang pribadong Dreamspire ay masyadong mapanganib para sa isang batang leon. Kailangan niyang humanap ng isang pangkat sa pampublikong recruiting market. Suot ang salamin at gamit ang peking E-rank Stellar Teamer identity sa ilalim ng alias na Ashton Lee, nagparehistro siya kasama ang nakatikip na si Leo, handang makisalamuha sa mga baguhan at makakuha ng pwesto sa isang pangkat.